give you my word, I won't be stuck in the city, I gotta travel the world. Kapag lagpas ka na sa kalendaryo, kapag 30 ka na talaga, parang ang bilis na lang ng oras. Umpisa pa lang ng 2026, tingin ko talaga sa sarili ko, 36 years old na. Hindi ko na kailangan hintayin mag-August. Tapos imagine, 4 years na lang, 40 na ako. Sobrang bilis lang ng panahon. Like, parang last year lang pakiramdam ko. Nag-e-enjoy lang ako kasama yung mga tropa. And yung mga activity na ginagawa ko before, kaya pa ng utak pero hindi na kaya ng katawan. Nung pandemic, kakatungtong ko lang ng 30 anyos. Ganun lang kabilis yung panahon and ayoko masayang yun sa mga nonsense na bagay. Kaya sinisigurado ko na lahat ng bagay na ginagawa ko, nag-e-enjoy talaga ako. Yung mga politics sa social media, hindi ko na-spend yung energy ko dyan. Isa to sa mga era ng Pilipinas na worst talaga. Like, pero ito, isa sa mga bagay na hindi nawala sa akin kahit malapit na ako mag-40. Yung paglalaro ng console games, lalo na tong PlayStation. Kung buhay pa ako pag lumabas yung PS6, PS7, PS8, PS9, PS10, lahat yun, pag-iipunan ko and bibiling ko talaga. Kasi from PS1 to PS5, kompleto ko yan. Ang wala lang pala ako yung PS4 kasi yun yung mga panahon na nagbabarko ako, busy sa trabaho. Gustuin ko man bumili nun pero hindi ko rin siya magagamit masyado kasi most of the time, nasa barko ako noon 8 months, walang time para maglaro. Kaya from PlayStation 3, niskipan ko na yung 4, 5 na agad. Isa din sa napansin ko ngayong mid-30s. Gusto mo na lagi ng tahimik, gusto mo na lagi ng peace. Nung medyo bata-bata pa ako, hindi naman ako pala socialize. Hindi naman din ako ganun ka-introvert. Pero lamang dun sa side na yun. Ngayong nandito na ako sa edad na to, mas lumala yung pagiging introvert. Dati parang medium lang, ngayon naging high na yung pagiging introvert ko. Tapos mapili na ako masyado sa mga makakasama at saka mga makaka-interact. Hindi naman sa feeling suplado or what. Madalas talaga na gusto mo lang less talk. Tapos parang trip mong nakatambay na lang ng ganyan. Nakatuwa nga. Yung mga ganun. But nag-e-enjoy ka at the same time. Hindi ka nawala ng hope sa buhay. Kapag may na-anticipate ako na interaction sa ibang tao or anything na makikipag-socialize ako, kapag napag-isipan ko na mabuti and napagtanto ko na para sa akin, nonsense yung meeting na yun, immediately wala na akong interest. Not unless wala na lang choice, but most of the time kung pwede ko tanggihan, hindi para makipag-usap ng nonsense, makisama, and kaya hindi ko na din trip yung mga invite na inuman tapos hindi mo ka-close yung mga kasama mo tapos nasa isang lamesa kayo. Ayoko nung weird na feeling na magkakaroon kayo ng eye contact ng taong hindi mo ka-close. Sheesh. Ayaw ko na mapupunta sa ganung klaseng setup. Like, that's it. Yung napipilitan kayo mag-usap dahil nasa isang lamesa kayo and then after that, inuman, hindi naman kayo connected at some point. Walang sense and sobrang waste of time lang yung ganun. Kaya pag may mga ganun, para hindi naman maiwasan na ini-ignore ko yung invite, pupunta lang ako saglit. Okay, pag inuman, matagal na siguro mga 2 oras, tapos sibat na ako. Most of the time, di pa ako inaabot ng 1 oras. That's it. Hindi ko na talaga kaya. Mas gusto ko yung dito na lang sa bahay. Invite ko yung mga closest friends ko talaga. Konti lang din naman sila. Maglalaro ng PlayStation 5. Kung hindi man, magkwekwentuhan, maghapon. That's it. Mas masaya pa yung ganun. Hindi ko alam kung ako lang ba yung ganto, pero mas mapayapa yung utak ko kapag nakikisama ako ng gantong way. Hindi ko pinipilit yung sarili ko makisama or socialize. Pumunta sa mga event or mga party, then maramdaman mo yung anxiety dahil hindi mo naman ka-close and hindi mo naman kilala kung sino yung mga nandun. Mas maiging matulog na lang ako sa bahay, manood ng movie, maglaro ng PlayStation. That's it. And I think isa na rin sa mga lesson na natutunan ko ngayong mid-30s, yung napatunayan ko talaga sa sarili ko na hindi mo kailangan ng sobrang daming kaibigan. As in, hindi. Mas matindi yung anxiety na tatama sa'yo na akala mo sobrang dami mong kaibigan but yeah. Di bale ng iilang piraso lang yan basta komportable ka naman kasama sila.
that's fine. Kaysa yung pakiramdam na lagi mo kailangan makisama, kailangan mo makuha lagi yung approval or something, mas maigi ng no connection at all. Yun lang naman yung sa akin, depende pa rin yun sa inyo. Kung kayo yung type ng tao na social butterfly, okay. May mga gano'n naman talaga. Hindi ko lang talaga nakikita yung sarili ko na fit sa ganong klaseng lifestyle. And isa pa dun guys, learn when to say no. Yung every time na nag-yes ka, pero deep inside, labag naman sa kalooban mo, pagsisisihan mo lang kapag pinilit mo and nag-go ka dun. Mas maging honest ka muna sa sarili mo, then sa ibang tao. And I hope that one day all my misdeeds are forgiven. Count my blessings every day. I ain't got no time to waste. I just hit a quarter. Ito rin yung age na perfect for you to start something new or mag-reconnect ka sa mga dati mong hobby na naputol dahil kailangan mong mag-grind during your 20s. Kagaya sa akin, for example, ayan, yung paglalaro ng PlayStation 5. Syempre, meron pa rin priority. Uunahin kung ano man yung dapat unahin. Pero, hahanapan ng time para ipasok yung dating hobby na nag-e-enjoy talaga ako gawin. Depende sa yan kung meron kayong gustong simulan na hindi nyo nagawa before dahil wala kayong lakas ng loob, wala kayong time, wala kayong budget. Ito na yung tamang time. Yung nabanggit ko nga kanina, during our 20s, nandyan yung grind talaga eh. Ngayong nasa mid-30s na ako, at least kahit papano malinaw na sa akin kung ano talaga yung mga gusto ko. Nandun pa rin yung kailangan natin mag-grind, pero kahit papano nandun na yung stability ng mindset. Kahit papano malinaw na sa akin kung ano yung direksyon na gusto kong puntahan. In my opinion, ito na dapat yung age na dapat buo na yung loob mo and mas kilala mo na yung sarili mo. Mas malinaw na dapat sa'yo kung saan mo i-spend yung remaining time na meron ka. So yun lang yun, you can start something new or ibalik nyo yung dati yung hobby na gustong gusto mong magawa ulit. Kahit anong form of activity or art pa yan. May mga kilala ko na ngayon lang pinasok yung fitness during their 30s. Siyempre magsiset ka pa rin ng tamang expectation sa sarili mo na human lang din tayo. Siyempre meron din tayong limitations. Yung physical limitation. Kasi ito na rin yung age na mararamdaman mo yung pakonti-konting sakit sa katawan and there are times na kaya ng utak mo pero yung katawan mo hindi na. Sa akin yung goal na lang din muna ngayon and yung pinaka-purpose ng physical activity is para maging healthy muna. Not only to reconnect sa mga dating hobby but try also na mag-reconnect sa mga dating yung mga kakilala or dating friends. Yung mga friends yung before, nasa trentahin na rin yan. And kung kayo yung tipo na nade-depress dahil trentahin na kayo, siguro yung pag-reconnect sa mga dating yung kaibigan na nasa same age or same bracket nyo, kahit pa paano makakagaan sa pakiramdam kasi nga, minsan ganun yung natutulong ng mga community. Yung parang we're on the same page, yung ganung klaseng vibe. Basta sa akin yung lesson na nakuha ko actually habang ginagawa tong video na to is ay nga, to start something new habang nasa trentahin ka pa or gawin mo yung mga dati mong ginagawa before. Natutunan ko rin and mas naging malinaw sa akin yung kasabihan na age is just a number. Ngayon, mas nagme-make sense na siya. There's no such thing as too late kapag may gusto ka gawin sa buhay. Kahit 40 or 50 anyos ka na dyan, basta merong ang gusto gawin na tingin mong mag-enjoy ka, then do it. Without thinking kung anong iisipin ng ibang tao sa'yo, as long as you set your priorities straight, you're good. And that's all for me guys. Pag uwi ko sa bahay, i-edit ko na rin tong video na to and then ipopost. That's it. Thank you for watching and see you again next time. Peace.